Okay, may udto mga kaigsunan. Mayong udto mga kaigsunan. Okay. Salamat kay mga kaigsunan kay murag laayan kay kudri nga murag wa koy kondisyon kan minako may udto niya isara kabok niya daghan mo kayo isara duha. Mayong udto mga kaigsunan. Okay, salamat. Ang awit mga kaigsunan, by the way, salamat kayo sa nag-awit. Ang usa adto mga kaigsunan, dili to ingon nato, no, taga Pariners to. No, I don't know makasabot ba tog Bisaya, pero Tagalog makasabot to. Makasabot sila mga kaigsunan. Salamat kayo sa mga lawiton. Ang title sa awit lagi siya Everywhere I Go. Wa ko masayop mag-isayon mo to ang title. Nagapasalig, murag naay inato kampante bisan asa siya mo adto tungod kay ang Dios nagsaad nga ang Ginoo magauban. Correct ba ko niya mga kaigsunan? Istito kay nagyango-yango. Nag-ingon Ginoo dili gyud kamo nako biyaan nga daw mga ilo. Tinuod ang uban na ilo sa bana, nag-inusara na lang ang akong anak bago pa namatay ang bana, siya na lang nagbilin og duha ka gagmay mga bata na ilo. Pero na may mga amahan ng langit nun. Ang uban wala na pud diha ang inahan, mga anak na lang pud. Nagsaad gyapon ang Ginoo nga mutuaw gani ang mga ilo perting kusuga kay mo abot sa langit ang ilang mga handom ba, mga panginhanglan, muna ang Ginoo mutabang gid siya. Muna yung usas sa mga kanabitang hilakaw-lakaw, kana mga journey, makahatag og kadasig nga ang Ginoo magauban. Sa una sa ako pa, ko nga bisan asa ko mo adto. Sure ko nga mo sustainer gid asa ko mo adto. Nga naman na ang Ginoo magauban nato. Di ba? Kisaya na si Lori. Mga kaigsunan, nining udtuha mga kaigsunan, padung na begini sa udto, alas 11:10 na. Ang atong speaker karon lahi unta ang speaker nato katong na-schedule, pero wala man muna nga di nato makita ang ato nga mensahe diri. Kaya dapat na prepare sa laptop nato, na plaster unta siya. Pero wala man diri, magdimano sa ta karon mga kaigsunan, I hope so magkasinabot ta. Dadoon mo na ako makaigsunan sa pagtuon sa sinulat sa usa ka manalagna nga nasulat din ni sa Hagyo. Kining Hagyo mga kaigsunan, usa ni siya ka propeta nga dili kaayo well known sa balaang kasulatan. Ang atong na tun-an sa Bagong Tugon katong sila si Mateo, Marcos, Lucas, padung sa pinadayag sa daan tugon pod sila si Daniel, Isaias, Jeremias, ingon ana daghang kaayo ang mga sinulat. Pero kining Hagyo, wala kaya nato ni kaya na sinati mga kaigsunan. Bosa naiminsahe sa Ginoo dinhi atong tun-an ni siya ug unsa ni siya ay kalabutan sa atong pagkinabuhi sa mga tao sa kanhing panahon ug sa ato pong kapanahonan karon. Inyo nang tun-an mga kaigsunan, sundan ninyo sa Hagyo chapter 1 mga bersikulo 1, 2, 3, 4 bisan hangtod sa 6 mga kaigsunan. Naging siya dinhi sa 2 mao kini ang gisulti ni Jehova sa mga panon nagaingon. Kining mga katawhan nagaingon, dili pa karon panahon sa atong pag-adto ang panahon sa pagtukod sa balay ni Jehova. Aning panahon na mga kaigsunan kung imong basahon ang teksto nga uno, ato makita diha, dako kayong panginahanglan mga kaigsunan kung asa manimba ang mga tao. Wala may mga simbahan, gibiyaan na. Kung doon naman, wala na. Sama sa Iraq mga kaigsunan, sa pagira sa Iraq. Wala na nanimba sa simbahan nato sa Iraq, panahon sa gira. Kay dili biya Christian ng Iraq mga kaigsunan. Dako kayong atong simbahan dito, pero wala na nanimba. Busa naghangyo ang mayor sa Iraq kay tuamang ginto sa Baghdad na butang nga dapat kuana
i-operate ang atong simbahan mga kaigsunan kay wala na nagitiman, wala na po'y tao. Sama sa ilang kadlawan mga kaigsunan dinhi na ang mga tao pero wala na gid pod mag-atiman sa simbahan. Unlike sa Iraq mga kaigsunan nga wala na gid diha ang mga tao, muna nga nag-order ang atong division mga kaigsunan dinhi sa Philippines, nagpadala og mga personahe sa pag-operate dito sa Iraq mga kaigsunan. Dunay tulok ka mga Pilipino dito mga kaigsunan nga gi-open ang pagkadako kay sa atong simbahan dito sa Iraq nga wala na tao. Gipaablihan sa mayor mga kaigsunan dito na pita. Kini nga bahin na ang mga tao pero ang simbahan wala maatiman. Nagayon siya sa bersikulo 3, unya midangat ang pulong ni Jehova pinagi kang hagyo nga manalagna nga nag-ingon, panahon na ba alang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong mga kinasamihan nga balay, samtang kining balay ni Jehova nagapabilin nga guba. Kung i-picture out ninyo mga kaigsunan, na ang mga tao sa ako nang gingon. Pero, ang simbahan na agyapon, pero naon sa man, nagapabilin nga guba. Ang mensahe ni Hagyo dinhi, gikan sa Ginoo, okay ra ba mo nga magpuyo sa inyo mga nindot nga balay, mga kinasimahan, mga pinintala na, mga marmol o mga carpeted nga mga alagianan mga kaigsunan, unya ang balay ni Jehova buslot nagakaguba-guba mga kaigsunan. Panahon na ba ni nga kamo magkampante ra ba mo diha samtang ang balay sa Ginoo. Muna mga kaigsunan nagapadayon siya. Versikulo 5, busa karon mao kini ang gihingon ni Jehova sa mga panon, palandungan ninyo ang inyong mga dalan. Dapat maguna-huna ug unsa ba ning kahimtang nato dinhi? Unsa ni mga dalan nga atong gisubay? Sais nagapugas kamo og daghan ug diutay ra ang maani ninyo. Naka-experience na ba mo ni ini mga kaigsunan sa atong kapanahonan karon? Sa karaan sa ako pay batanon pa, magpugas ra ka og gamay ra, ginantang ra ipugas nimo, ang maani nimo, muabot pa ka sa sunod ting ani. Pilar ka gantang itanom nimo. Pero karon makasinati ka, naitaw magpugas og unom ka sako. Unom ka sako ba nga isabwag sa basakan. Kunya pag-ani ana, perting daghan ang abot. Pero tanawa mga kaigsunan, kung ang abot mo kasunod mo abot pa ba sa sunod ting ani? Dili na. Mangutana ka karon sa mga mag-uuma mga kaigsunan. Bisan diri sa ato mangutana ka. Muingon gyud nga, kumusta man brad? Ang atong aniron kay muro magbaga-bagaman. Abi nimo kung sa tubag, brad igura sa utang. Kuwang pagani. Pastilan ang akong nahunaog mo man lang akong trabaho tanom ko yun ana unya kuwang ra mo undang natatingali. Ikaw ping amot mag-uuma baka ni si Felipe nga gaskar. Okay sa may mag-uuma nato dire. Ingon ana, nag-ingon ang Ginoo magpugas ka mog daghan pero diutay ra inyong maani. Ipadayon nato. Manager na nagapugas ka mog daghan og diutay ra ang maani ninyo. Kamo nagakaon apan kamo wala makabaton sa igo. Sa uban nga hubad mga kaigsunan nga Bible, nagakaon kamo apan wala kamo mabusog. Nakatesting na mo ni ana mga kaigsunan? Nakatesting na mo? Kanan ni kaon ba mo? Matingala ka nganong kadaghan sa imong gikaon. Murag wala man ka mabusog. Ingon ana. Gisulat ni sa Ginoo din mga kaigsunan kay dunay buot ipasantop sa Ginoo sa ato. Nganong maka-experience ta niini? Nagapadayon ta dinhi. Apan kamo wala makabaton sa igo. Kamo nagainom apan kamo wala matagbaw sa giinom. Nakatesting na ba po mo ni ana? Di ba na panahon nga murag giho ka unya mo inom ka, murag moinay ka, ay salamat. Na panahon nga giinom ka mo, human mo giinom, giho ka magagyapon nga daghan namon ta kag nainom. Nganong gusto man si Ginoo ipasantop ni? Unsa may gusto dahil si Ginoo niini? Unsa may tinuod nga nahitabo dahil niini? Nga mensahe mga kaigsunan. Naging siya, kamo nagsapot sa inyong kaugalingon apan walay usa
nga nainit. Ug kadtong nagadawat og suhol, nagawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Duha ka buk ni siya diring gisgutan sa katapusan. Naging siya diha nga kamo nagasapot unya wala ta maka baton o kainiton sa atong kuan. Di ba magsulob ta aron ta makampante ta? Wala ta matagbaw. Ambot pasabot sa Ginoo magkaigsoon nanginahalan man ta ni anak kay basic man nato nga kinahanglan magpalitag sa ina. Ang buti pasabot diha bisan unsaon natay handom nga makapalit diha dili ba ta matagbaw ang buti pasabot sa Ginoo dinhi. Naa na kay sanina. Kulang manghapon, murag dili gihapon kakampante. Usay dili na gani makakuan sa pagsimba kay naman. Nako nga murag dili kay ni hiyang sa imo nga sina, gusto na po kaglain ba? But pasabot sa Ginoo nga dili ta matagbaw og unsay atong nabatunan karon, pero dili ta matagbaw. Ngano man na, mukaon ta di ba manghapon ta mabusog? Ingon ana mga kaigsunan mo'y gisgutan sa Ginoo. Unya sa tumoy-tumoy naghisgot diha nagadawat kitag suhol. Unya lugar sa atong pagpanarbaho na atay abot. Nakatesting na mo unsay mensahe sa Ginoo dinhi mga kaigsunan. Sa diha natay abot. Diba ato man ding dagko baya atong panginahanglan ikumpara sa atong income. Naghuna-huna dayon ta nga isipti nato ug asa nato ibutang kay dunay mga pagpangandam. Nga kini di ginato ni gastuhon di ba Lord? Kuang ginato ni kay tuwa betay mga estudyante ingon ana pangandam. Abi ninyo mga kaigsunan kana atong gipreparar para sa estudyante imbes kay gipreparar nimo nilusot og lain. Panahon nga kinahanglan wa na diha kay nawa na. Naghuna-huna ta magtigom unta ta kay ngano natay gipangandaman. Pero unsa man atong sulanan? Buslot mga kaigsunan. Bisan unsaon atong sipte mga hanaw gina. Mga kaigsunan, ngano ka ni siya? Mulaktaw ta sa bersikulo 10, 11 mga kaigsunan. Nag-iyon sa bersikulo 10, mga kaigsunan, usban ninyo basa dito sa inyong balay. Kaya naay mensahe sa Ginoo para sa inyo. Kini atong gisigutan, posible na atay mahisgutan ani nga gusto ipaabot sa Ginoo, makakita pa mog mensahe kung unsay gusto sa Ginoo mahitabo individually, mga kaigsunan. Although, naghisgot ang Ginoo diri og panon Israelihanon ni mga kaigsunan gisgutan. Pero kini nga mensahe pwede ni gamito nato i-apply nato individual mga kaigsunan. Busa tungod kaninyo ang langit nagapugong sa tunog og ang yuta nagapugong sa bunga. Mo na mga kaigsunan. Unsa man diha tunog gisgutan ulan mga kaigsunan. Kay kung ang atong itanom walay ulan kanang gisgutan tunog bisag way uwan mga kaigsunan kung tunog lagi literal ginato tunog mabuhi gyapong tanom kay bugnaw man ang yuta mga kaigsunan kung siya tunog o ulan. Ningi siya nagapugong ang langit dili gid siya imbesting tanom unta karon dapat naay ulan. Wa gyud. Diya sa kilid sa akong balay mga kaigsunan, maluoy na lang ko sa akong kaubanan. Ngano man, sukad sa pagtanom, nagkinahanglan gyud ta siyang ulan. Karon na hinuon nga namunga na, mupay pag-abot sa ulan. Mga kaigsunan, kung sinati ka sa mag-uma, kung dili gani ulanon ang imong gitanom, mugawas magaling na o lagig. Mugawas magaling bunga pero puros na siya tahok. Kay gikinahanglang ulan. Ang gikinahanglan sa mag-uma magkaigsunan, naay una nga ulan para sa pagtanom, napoy ulahi alang sa pagpahinog para makaharbis ka. Mao na ang gikinahanglan magkaigsunan. Pero nagyon diha, ang langit nagapugong, wala moabot sumala sa atong expectation magkaigsunan. 11, og ako nagatawag usa ka hulaw ibabaw sa yuta, og ibabaw sa kabukiran, og ibabaw sa trigo, og ibabaw sa bagong bino, og ibabaw sa lana, og ibabaw ni adtong ginapaturok sa yuta, og ibabaw sa mga tao, og ibabaw sa kahiyupan, og ibabaw sa tanang
gihaguan sa mga kamot. Kung imo ni siyang tan-awon mga kaigsunan, perting lisura. Hulaw. Dili lamang hulaw sa mga tanom, hulaw sa mga hayop, unsa pa? Hulaw po sa mga tao. Minus gyud mga kaigsunan, bisan asa ta, di bale. Muna nga, kung naa ni mga kaigsunan, kung mahinumdum ta panahon sa karaan panahon sa Israelihanon, naghulaw sila dito, asa sila niadto? Niadto sila Ehipto. Kay nga naman, wa naman sila makaon, ang mga manap, mga matay. Dili ta maka trabaho, kay wa may muturok. Mga kaigsunan, ining bahina. Apan mangutana ta, ngano man nga gitugot man ni Ginoo. Kay nagyon siya, ang Ginoo nagtawag og hulaw. Ngano man ni siya mga kaigsunan. Kung atong hinumduman ang gibasa kaganina, asa itong mabasa kanina? Itong pirmirong ibasa itong Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Unsa to? And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unsa giingon diya sa Bisaya? Mao'y unaha pagpangita si Jehova nga Dios. Diri kung atong ipakunik makaigsunan sa atong pagtuon ni nagudton sa hagyo makaigsunan, tanawa ang mga tao kung giuna ba nila ang Ginoo. Unsa man lang giuna? Sa bersikulo 4, ang ilang kaugalingong balay, dapat ang unahon sa tao ang Ginoo gidon ta. Mo bitaw ng God first, una gyud ang Ginoo. God first kanunay siya mo'y una. Kay ngano, siya may priority makaigsunan. Og ulan, siya may muhatag og ulan. Og atong ibisti, gikan gihapon sa Ginoo kay kini atong mga sana, gikan man sa mga tanom. Ang atong pagkaon gikan sa mga tanom. But pasabot, nagdawat ang mga tao og panalangin sa Ginoo. In return, wala mubalik sa Ginoo bisan pa sa pagpasalamat naman lang mga kaigsunan. Ng Ginoo, salamat Ginoo. May sinultihan sa butuanon sa una katong mga lumad din may mamangkuno tong ido kay muhangad pa kuno sa langit. Kanang kuan adisir ba mo tulog, mo tuyok pa kuno niya muhangad sa langit. Pero ang tao nalimot na gyud sa Ginoo, mga kaigsunan. Mao ni siya di bali ang mensahe mga kaigsunan. Ug nahinumdum ko sa among meeting kaganinang kadlawon mga kaigsunan. Hulaw, duha ka klase ang hulaw mga kaigsunan. Hulaw sa material ug hulaw sa espiritual. Ang material na to nga mga butang mga kaigsunan, bisan unsaon na to. Parisa na to sa Malakias chapter 3, verse 9. Unsa may gisgutan dito mga kaigsunan? Malakias 3, verse 9 mga kaigsunan. Iyang gisugatan, kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot kay ako inyong gitikasan sa lahi nga hubad mga kaigsunan. Sa dinhing hubad kay inyo akong gikawatan, gisgutan niya. Gipanghimaraot ko kamo kay ako inyong gikawatan o gitakasan bisan pa kining tibok nga nasud. Tanawa kining atong pagtuon sa hagyo karon mga kaigsunan unsay gibuhat sa mga tao. Gipasagdan ang Ginoo nga dapat unahon unta ang Ginoo. Nga gipalabi nato ang Ginoo but pasabot nahigugma tas Ginoo labaw kay sa tao. Kana bitaw ang atong mga asawa mga kaigsunan magpakita magita gugma sa atong asawa. Mga uyab nato magpakita kita nga ang uyab nato mo'y first nato nga priority. Munang mubati pud sila gugma nato mga kaigsunan tungod kay ngano man first priority nato. Pero kung tan-aw nato di sa pagtuon mga kaigsunan wala na gi-priority sa mga tao ang Ginoo. Gipasagda na siya. Unsa may giingon sa Ginoo? Pag kaninot gitagaan ta mog balay, gitagaan ta mog bisti, gitagaan na mog kabaskog sa lawas, nalimot na ang tao sa Ginoo. Muna sa Malakias 3 versikulo 7, ningin siya bumalik kamo kanako, nag-ingon Ginoo.
Kining ining sinultihan sa Ginoo mga kaigsunan sa malakyas niya, hangyo naman siya mga kaigsunan. Bumalik ka mo tungod sa dako nga gugma sa Ginoo. Naghangyo siya nga makabalik unta ang tao sa Ginoo. Ang atong leksyon karong semana, unsa man? Gikuha gid ang Ginoo kay gikuha ang mga tao gikan sa Ehipto padulong sa Kanaan mga kaigsunan tungod kay gusto sa Ginoo nga ang Dios magapakiguban sa tao. Pero tanaw ang atong leksyon, mga kaigsunan. Luoy kay si Moses. Kung dili si Moses makaproduce og tubig, giun sa man sila sa chapter 17 sa Exodo. Bright gini si Kwan. Si Pransing. Batuon ko no. Tinuod mga kaigsunan. Batuon gyud kung dili siya makapagawas og tubig. Nalimot na ang tao nga ang Dios nagapakiguban kanila. Sulod sa pila. Sa isa ka semana lang mga kaigsunan, way tarbaho-tarbaho ang tao. Gipakaon sa Ginoo. Di ta kakitaan na karon mga kaigsunan, naa na nga sugilanon mga kaigsunan. Literally, di ta makakuan nga gisuportahan. Pag abot sa Biyernes, gidubli pa ang ilang pagkaon. Pagkuha mo duha ka porsyon, duha ka dungagan, Biyernes og Sabado. Duha Biyernes, doble. Pero sa Lunes, Martes, isaray kuhaon niyo yung pagkaon. Kay mahulog rang pagkaon gikan sa langit mga kaigsunan. Pero magkuha kag doble, madaot pud siya. Pero Biyernes pagkuha kag doble, sa nagsulti sa Ginoo nga doble ha, di gid siya madaot. Kay imo ng pagkaon pagka Sabado ang isa. Pagka Domingo na sad, naana say pagkaon nga mahulog gikan sa langit. Kapila ni mga kaigsunan, 40 years gisubli-subli ni sa Ginoo. Pagsuporta sa iyang makatawan. Ingon ana ka pagpangga sa Ginoo. Bisan tuod og ingon ana ang sistema sa tao mga kaigsunan, gi-care gyapon sa Ginoo. Giingnan dayon sa Ginoo si Moses in siya lakaut agi sa tunga sa katawhan unya kuha na ang imong sungkod ikuan dito para nga mugawas ang tubig. Imbis kay iana ra mga kaigsunan ang sungkod, si Moses nga naheblad, gibunalan ang sungkod. Abi niyo mga kaigsunan ang sugilanon, si Moses mo hinungdan nga wala siya makasulod sa yuta saan. Tungod kay wala niya sunda ang gisulti sa Ginoo. Ang iyang gibunalan dito, katong bato unta mo yung puspusan, nakadili man to literal nga bato, nagrepresenta man to kang Jesus Christ mga kaigsunan. Motong hinungdan mga kaigsunan. Bisan pa ni ana si Moses, gisgutan sa balaang kasulatan, wala nay tao nga sama ka mapainubsanon ka Moses sa historis kalibutan mga kaigsunan. Pero kung imo siyang tanawon, murag na high blood gid si Moses sa mga tao. Gilaliman katong tao, 600,000 ang laki ra way labot babae ug mga bata. Giunsaon ani pagdumala mga kaigsunan. Bisan kita diri di ganita kay magkasinabot unsa pa kang apretindako kay panahon sa mga tao. Unya gawas pa ni ana nagpabadlong pagyud. Nang lalis naglinalisay ang mga tao ang kontra ang Ginoo. Kung imo siyang tan-aw dinhi, dili man ka Moses kausa sa Ginoo man kay siya magsugo nga kuha atong mga tao dito. Ginan sa Ginoo nga sige, pag abot sa kuan, mag-observe mo sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Walay trabaho, magsimba ra mo ang adlaw. Kay gusto sa Ginoo nga simbahon ang Ginoo dihar sa espiritu sa kamatuoran. Praktison sila sa pagsimba kay gikinahanglan gi pagsimba. Kay sa langit mga kaigsunan, naagya po'y simba. Unsa mang adlaw dito? Brother Felipe, Sabado ang simba dito mga kaigsunan. Mao og asa si Ginoong Hesus na tao dito sa Israel mga kaigsunan hangtod karon. Sabado gihapon ang ilang simba hangtod karon. Og di ka kita o magdagandagan mga sakyanan dito sa adlaw ng Sabado. Bisan unsa nga reliyon. Dili sila magdagandagan dito, pwede kang matuog kalsada. Ngano man, wala may magdagandagan. Kay gihimo man ang balaod nila dito. Bawal dito magsuroy-suroy ka adlaw ng Sabado. Balaod na sa nasod, mga kaigsunan. Gawas nga balaod sa Ginoo, balaod pod sa nasod. Gitudloan sila mga kaigsunan unsaon sa pagsimba sa Ginoo niya ng mga panahon na. Apan,
wa gihapon masulod sa huna-huna sa mga tao. Sama nining panahona mga kaigsunan. Unsa hinungdan ngano nga ang Ginoo nagtawag og drought o dako kayong hulaw mga kaigsunan o katalagman. Sa panahon ni Elias, 3 ka tuig ug tunga mga kaigsunan hulaw. Unsa pa na nimo? Perting hulawa. Sa panahon ni Noe, hulaw gyapon to mga kaigsunan kay tuas kinatasan nga bukid. Dito gitukod ang katong arka. Nga ang mga tao wa pa gumutuo na nabuang naman ni si Moses nga nagbutang mo ditong arka sa ibabaw. Kisa may mo palutaw ana. Bisag kita mga kaigsunan mag-isip-isip kita nganong gibutang dito wala daplin sa maghimo tag baroto daplin sa sapa o daplin sa dagat o sa suba baron kay para dali mo ug tuan ni butang sa bukid. Pero ang Ginoo nagsulti mga kaigsunan nga mona bot pasabot nga ay hulaw nanliki pa atong panahona unsaon pagpalutaw pero ang Ginoo dunay mga pamaagi nining panahona mga kaigsunan gusto sa Ginoo nga ang tao makasabot mablihan ang tao nga ang tao wala mag-inusaran ing kalibutana kung dunay mudangat mga kaigsunan nganong naingon ana ta na ay mahitabo nato ingon ana isipon din nato kay nag-ingon siya din niya makapabalandong unta kamo sa inyong mga dalan. Palandunga ang inyong mga dalan sa bersikulo 5. Dapat masayta. Unsa man ko? Unsa may akong priority? Ingon ana, makahuna-una anta kita. Kaganina sa among meeting sa Zoom mga kaigsunan, 4 ka tuig ni adtong Zoom. Nagahisgot ang speaker namo kaganinang sayo. Matungod sa kahimtang dito sa Sri Lanka, mga kaigsunan, Sri Lanka, nasod nga Sri Lanka. Gani atong mga pangulo dire, tuwa dito, bago pa sila nakauli karon, nana sila dire, gikan sila Sri Lanka. Mga kaigsunan, ang atong mga kaigsunan dito, pertig yung pobriya. Bisan asa dito nga mga tao, pobre gid sila kay dito. Ang primero nga report nga among nadungog, kaduha sila makaon sa isa ka adlaw, usay kas-ara makakaon sa isa ka adlaw. Muna magtanaw ka dito. Di ta kakita ang mga tao dito nga murag mga dagko gyud, dagko ang tiyan, dagkog lawas. Kasagaran dito slim ang mga tao. Nga naman, ang pagkaon nila doon nagadepende sa ilang ma-income. Ug ang income nila gamay ra pud kaayo mga kaigsunan. Di gani makapahuman sa pag-eskwela. Munang ila dito walay pastor nga nag-graduate sa ilang kurso mga kaigsunan. Di makatiwas. Kaya wa may kasuportan. Naglisog nga sa pagkaon. Mga kaigsunan. Unya sa paman. Pag-abot sa Christianity mga kaigsunan, din sa Pilipinas, sa ato nga kategory, 1905. Unya sila dito, 1903. Pero ang gidaghano nila, sa ilang tibok naso dito, nga isdi mga kaigsunan, almost 3 kira. 3,000 ras tibok na sud. Nga dungan-dungan ra unta ta diri. Sa inyong tan-aw mga kaigsunan, sumala sa atong pagtuon, ma-assess na ninyo unsay diferensya. Hagyo man dito sa Malikay, Malakyas. Ningon siya, bisan pa kining tibok na sud. Unsa man nanikas kanako. Ang Dios kinahanglan unta sa pagsimba. Wala na'y pagtagad ang tao. Discarter sa iya, buhi ra sa iya, nalimot na siya nga ang tao, gibuhat sa Dios. Ang tao sa sinugdanan, gipakaon. Siya danog si iba, makisur, gatarbaho ba ito sa sinugdana, raw silang babuhi? Wala, uy. Sumala sa kasulatan sa Genesis, giatiman sila sa Ginoo mga kaigsunan. Ang nahitabo karon sa nagdaga ng panahon, diskarte ra. Nga dapat unta magpalaban ta sa Ginoo. Bisag na atay kahibalo nga makatunan, kabalo na ta sa itong trabaho, di ra kita ingon nga magkampante ta nga, mabuhi ra ka sa imong kagalingon, mabuhi ra ka sa Ginoo. Kay kung mauna mga kaigsunan, dunay tendency nga malimot gid ka sa Ginoo mga kaigsunan. Kanang pag-ingon diha nga, unahan ninyo pagpangita ang Ginoo, God first, dili na mahitabo nga atong himuon mga kaigsunan. Kung ang atong mentality singon na malimuta. Dapat naa na siya di bali. O
Mao kadto mga kaigsunan, kung imo siyang tan-aw ni siya dinhi, wala nila mauna pagpangita ang Ginoo. Wala nila ma-priority ang Ginoo. Bisan pa sa mga butang nga iya sa Ginoo. Unsa man ang iyang butang din sa Ginoo mga kaigsunan, kung na-priority unta siya, nag-ingon siya sa Jis katong ibasa, dad-an ninyo ang ikapulo og mga halad ngadto sa balay tipiganan ni Hiuba. Kay kung nadala pa unta, dili unta mga buslot. Unsa may i-support dito nga wala naman tao, nag-one-each-way raman ang mga tao. Nagtuo ra siya nga, mukaon karon buntag, udto, kaon, hapon, kaon gyapon pagkaugma, ingon ana, hantod mamatay. Nga wala na nailabot ang Ginoo mga kaigsunan. Pagkasakit, usa pa, nagsiga ng mata. Usa ra ba mo sangpit sa Ginoo niya, wala klaro. Og mutubag ba ang Ginoo unsa ba? Niya na mga kaigsunan. Muna nga importante kaayo ang Ginoo nga mahimo nato ang priority. Motong niingon ko sa atong meeting kaganinang kadlawon sa Zoom. Maay na tabangan nato sa pag-ampo uban sa atong mga leader nga unta ma-flip ang atong mga kaigsunan sa taga Sri Lanka nga makabaton sila mga kaigsunan para makabalik sila sa Ginoo. Kaya actually wala, dili na nila priority ang Ginoo mga kaigsunan ni atong mga panahon na. Muna kung magkuha ta og mga opinion sa atong mga leader, si Pastor Simba mga kaigsunan kay didto man na sila gikan, ilan nakita. Kita des Pilipinas, bulahan kuno ta dinhi, hay-hay kay ta dinhi. Ngano man? Ngano no pastor? Kay ngano, kumpleto atong pagkaon, pamahaw, naa ta, paniud to, naa, panihapon naa. Di pa mo abot ang paniud to, tunga-tunga sa pamahaw o paniud to, nikao na. Ang tunga-tunga po sa paniud to o panihapon, nikao na sa tunga-tunga. Human sa panihapon, sawa pa mo to, nikao na po. Grabe kuno kaabunda ng Pilipinas sa kaon. Oh. Unya, tanaw na to, kita mismo ba, may taka, pobre man ta din eh. Pero sila magtanaw na ito, magkaigsunan, lipay kay sila magtanaw. Kay wa sila makasinati sa ingon ana. Unya, nangutana ko dito ba? Sagi ka dito. Kumusta man ang atong mga magbubuhat dito, Pastor? Insya, magbubuhat dito, nang retire na sa trabaho, nang atiguang na lang, huwag gani makatulog o kanabitang hotel? Kanang hotel bitaw? Kita, yano-yanoon naman ito pagtulog sa hotel. Pero sila, nangamatay na lang, huwag sila makatilaw na. Nga naman. Grabe kanihit sa paninapi, makaigsunan. Abinimog unsay akong kuan ni, wala nila ma-priority ang Ginoo. Wala sila makasinati nga kung ilang unahon ang Ginoo, grabe og panalangin mga kaigsunan. Grabe panalangin kung unahon ang Ginoo. Nagsaad siya. Dad-an ninyo ikapulo og mga halad ngadto kang Hiuba kay abrihan niya ang tabuanan sa mga langit. Bubuan kita sa mga panalangin sa pagkaagi nga wala na igong kabutangan. Gilaliman kagwa na kabutangan sa panalangin mga kaigsunan, perting daghana. Unya nga nung gutumon man ta. Nagsaad man ang Ginoo. Unya, ako personally mga kaigsunan, naging diya sa Juan 1:12, sa tanang midawat kaniya. Midawat sa Ginoo ba? Gituuhan nato nga siya atong manluwas. Sa tanang midawat sa Dios, ingon nga siya atong personal manluwas. Siya nagkagahatag o kagahom nga mahimo tang mga anak sa Dios. Unya, mga anak ta sa Ginoo magkaigsunan kay nituo man ta kaniya, nisimba ta kaniya. Unya nganong ingon ani man atong kahimtang. Perti na man atong gutuma, perti man atong lisura. Nga atong amahan dato unya kita perting luuya. Murag na ay diferensya mga kaigsunan. Ngano, ang imong anak, ikaw daghan kay kag naan mo tanan kung unsa imong gusto para sa imong anak, pwede na. Pero nganong naingon ana man ang anaka? Kita nganong naingon ana man ang pirti man atong luuya magsuri-suroy. Dunay something mga kaigsunan nga dapat nato i-correct. Aning bahina mga kaigsunan na ay gusto sa Ginoo nga mabalik ang ato panghunahuna gikan sa una nga dapat nato na priority unya sa nagdagan ng panahon wala na nato siya matagad mga kaigsunan. Unya sa pag-abot sa kahimtang iyon ani, although ako nakita mga kaigsunan murag panalangin gyapon ni.
kanang drought bitaw, mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Kung dili ta makasabot ana, gihuna-huna man nato ang biyaan ta sa Ginoo. Actually mga kaigsoon, wala ta biyahe sa Ginoo. Nga naman, gusto lang sa Ginoo ipahinumdom aron ta makahuna-huna nga naa day Ginoo nga dapat nato sangpiton sa panahon sa atong panginahanglan, mga kaigsunan. Labi na nagpa-eskwela, mga kabataan, lisod ba na mga kaigsunan, pa-eskwela sa mga bata, unya atong kwarta kuwang paskaon. Ako, naka-experience ako na mga kaigsunan, pila kabata na ako ng eskwela, unya akong income, kuwang raskaon. Pero, sige rin ka pong Ginoo. Kung unsa iya sa Ginoo, ganina, naingon siya nga, mo makanang sa Ginoo, mag-tithes makatas Ginoo, kay iya man, kay kung di nato iuli ang tithes, unsa may atong atubangan sa Ginoo, kamo mga tulisan. Nanulis ka nako ningon ang Ginoo, kung di nato mauli. Nya unsa pa man, ang halad nato mo gihapon. Ganyan kadlaw ningon siya, day, iuli natong ikapulo man na, pero kining halad, nga 10% ba, 10% ba day ni? Kuha man ka na, isakto man ka na sa Ginoo, ato nang iuli. Ang uban mga kaigsunan, di pagid iuli. Nga naman. Kay nahangawa ba? Kadako na ba ng 10%? Mga kaigsunan, ang 10% kadako na. Ang 10% nga ikapulo sa imong income, iya man to sa Ginoo. Kanang lahi nga 10% mga kaigsunan, pasalamat nato na sa Ginoo. Dili kay nagkwanta sa Ginoo. Kanang ikapulo, dili na hatag sa Ginoo. Giuli nato na kay iya ng bahin. Mura bang nagsaop tas tag iya. Kanang halad, maunay atong pasalamat sa Ginoo kay ngano, giluwas ta niya gikan sa kamatayon. Kaysa nakasala si Adan og iba mga kaigsunan, mga matay ta mga kaigsunan, nga mura tag ilaga nga wa tay bili ninyo ta. Apan gianhian ta sa Ginoo, for God so loved the world. Tungod sa dakong gugma sa Dios Amahan gipadala si Jesus Christ. Nagpakamatay dito sa Calvario sa cross. Way labot ikapulo ni. Nagpakamatay siya dito. Gihalad ang anak. Si Jesus Christ diri. Gihalad niya. Unya, kanang atong halad makaigsunan nga offering nato, maunay atong response sa pagpasalamat tungod kay giluwas ta sa Ginoo. Wala magpabayad sa Ginoo kundi pasalamat na sa Ginoo kanang atong gitawag COP mga kaigsunan. Kung buto na naon mga kaigsunan, tinuod atong giuli na. Ang ikapulo, gihatag nato pasalamat. Pero kanang 80% makaigsunan nga nabilin sa ato. Gamay na, dako. Hinay malagi. Dako ba na? Dako, 80 good. Out of 100, ang nakuha ra 10, unya 10 pod, 20 ra. Ang nabilin, 80. Kung ako'y Ginoo mga kaigsunan, dapat 20 lang inyo. Ako kay tag-iya. Pero ang tag-iya, tinuod nga tag-iya mga kaigsunan, gipalabon yun ta. 80 ang inyo, ako'y tag-iya 20 ra. O di ba dako na mga kaigsunan? Pero ang yawa mal dito. Naghatag kag ikapulo, unya mo halad mo kag pasalamat Jis. Mingo pa ng yawa. Dako naman na. Ay kapulo, kaya magduha-duha pa si kapulo. Unya plus G's panghalad, magduha-duha gyapon. Kaya nga naman, ilang huna-huna, dako naman to. Wa siya maghuna-huna. Ang Espiritu tagda makaigsunan, nga ang Ginoo nagpanalangin sa akong pagkamatinumanon, sa inyong pagkamatinumanon makaigsunan. Abi nimog unsay gipanalanginan, dili ang G's nga ikapulo, dili ang G's nga halad. Ang gipanalanginan sa Ginoo kadtong 80. Pagkanindot mga kaigsunan, kadtong 80, nag-ingon si Sister White nga kanang 80 sa iyong pagkamatinumanon, dili na gyud pakabsan ang inyong mga panimalay. Hasta ang iglesia mga kaigsunan. Kaya nga naman, tuan na may imong kuan dito. Kanang giingon rin nga itong gibasa, nga gipasagdan ang balay ni Hiuba, tuan naman to dito. Gisuporta naman tong 10 plus 10, tuan naman to dito. Kanang 80 na to, grabe na na. Grabe na na mga kaigsunan. Ang akong testimony mga kaigsunan, akong gikakuan sa mga bata nako. Kanarag yung pag-uli sa tithes o
offering. Sistematiko. Sistematiko mga kaigsunan. Pag ka-eskwela sa mga bata, wala na ko'y ikapa-eskwela na. Pero ang ako masulti nyo, nganong nakagraduate man yung mga bata? Pila man nakabuk sila. Garaw na nas gobyerno na trabaho. Hurot-hurot na sila mga kaigsunan na graduate. Principal ng uban, ni anaga din isa po rin sa adip igya po sa sekondary. Kasagaran tuwa sila sa gobyerno na trabaho mga kaigsunan. Usay mag-meeting mi. Ikaw kisa may nagsuporta ninyo nga makahuman mong eskwela. Kwentahan ninyo ang income sa inyong papa. Di gani paigo sa bugas mga kaigsunan. Way sud ana. Brother, kini atong bisita din eh. Way sud ana si brother Naparan. Narabo ko'y kauban na Naparan po. Niya distungaw ng puyo. Wala na isudan. Wala ibisti. Wala ibayad sa eskwelahan. Kuitahan ninyo na. Pero nga nung nakahumanan mo? Kahumanan mo tanan. Pag-eskwela. Nga wala pati kwarta. Wagi kwarta. Ang uban daghang sapian pero dili mo nagpakahuman sa eskwela. Dili magpatapos. Igura makasugod. Yun ana, perting luya. Naglisod gani pagpahuman sa high school. Pero kita, nga nung nakahuman man tanga. Unya ang ako pagingkuha nila mga kaigsunan, pag huna-huna mo, gisugo ba mo sa tindahan pagpangutang? Kanong kuwang-kuwang ba kita? Nangutang ba mo dito og bulad, nangutang ba mo asin, o sabon ba diha kay, o asukar ba? Gikan sa inyong gagmay, nanagko na lang mo, nga tiguang mo, di mo kadumdum, nga gisugo mo dito. Kaya nga naman, para sa ako magkaigsunan, di ta mangutang kayo at kabayan. Sugoon mo na ako dito pangutang, mo sa may ito ibayan. Mauota mo atubang sa mga tao. Ugway ato, agwantar, aguta. Muna sila mga kaigsunan, ang gihimo po nila, mura gyapon, nag 10% or more gyapon sila sa ilang COP. Kana bitaw mga butang, ngiingon sa Ginoo nga, iya, ang ikapulo, iya na siya. Nganong giuli na to na siya, kay siya ay nagbuhat sa langit o sa yuta. Mao na siya mo'y tag-iya. O kita'y saop, ang Ginoo tag-iya, ihatag na to ang para sa iya. Di kay gikuan nimo siya rito. Pag lain nimo sa iya, may ka nakahatag, wala, giuli na nimo kay iya na. Kining kuan, kining halad mo nang ingon nimo nga, murag imo na, Ginoo, pasalamat ako na. Pero ako makaigsoon nagkwenta, bisa pag nahatag na ko ng tithes, nahatag na ko ng halad nga 10%, ni asa ako ang kanang 80% di paghihapon na ako mga kaigsunan. Nga naman, kanang 80 ba nabilin sa ato? Dili pa na ako o ako'y pasultihon mga kaigsunan. Kayo sa man, Salmo 24, iya ni Hiuba ang salapi o ang bulawan. Ang kanabang kwarta, kung nakaabot ng kwarta di sa ato, gipiyal na di ginaato. Kaya tinuod nga tag-iya na ang Ginoo. Yuta iya, manap iya, lasang iya, langit iya. Bisan kita sa atong kaugalingon magkaigsunan, iya pa. Muna mga kaigsunan nga, sa atong pagtuon ni ining kautuhon mga kaigsunan, nang hinaot ko nga, inyong reviewon sa pagtuon ninyo kining atong gitun-an karon. Kay naa pay ipakita sa Ginoo nga mensahe ni ini nga basahuna. Kay importante ni kaniadtong panahon ug importante usab kini sa atong panahon. Nalipay gani ko atong miaging adlaw mga kaigsunan. Miyerkules Mateo Huwebes nag-report ang Iligan City mga kaigsunan sa pagkamatinumanon bitaw sa atong pagkapinialan nga gi-acknowledge nila mga kaigsunan ang atong iglesia sa Baan nga kitay nagtudlo nila dito sa pagkapinialan. Natudluan sila dito. Pila ka tuig na tong tuyok sa tibok Mindanao mga kaigsunan. 2 ka tuig tunga. Dayon sa Visayas, dayon sa Luzon, uban dito sa mga nasod. Ug nangalipay usab sila mga kaigsunan nga natudluan pod sila ni ining mga bahina. Nganong niabot ang drought hulaw sa ato, ang atong pagkadili matinumanon sa Ginoo. Mao na ang resulta mga kaigsunan. Mao nga nag-ingon ang Ginoo, unahan ninyo pagpangita ang giharian ug pagkamatarong. Pagkamatarong mga kaigsunan. Unsa man pagkamatarong? Karakter na mga kaigsunan, batasan sa tao.
Kay dunay mga tao nakakabot og dagko nga mga katungdanan, tag-as nga mga grado, pero paghisgot gani sa batasan, absent mga kaigsunan. Dapat magkuyog ina sa atong pagpangita sa Ginoo ug mukuyog ang atong mga batasan. Kana nga mensahe mga kaigsunan, kaniadto kana nga mensahe ug sa ato karon nga mensahe kinahanglanon gihapon mga kaigsunan. Mag-unsa man ko, hinimba ko pero ang akong kinabuhi dili makaon sa mga tao. Matinumanon ko si kapulo og mga halad, pero dili makaon ang akong batasan. Wag gimutuo nato mga kaigsunan. Mao na nga i-correct nato atong pagkinabuhi ninyo ta. Nalipay ta nga gihimong idolo kining iglesia sa tibuok Mindanao, sa tibok Visayas, tibok Luzon, bisan pa sa 13 kanasod mga kaigsunan. Gihisgutan ning ato nga gambalay nga kita mo'y unsa gitawag la sa ato model mga kaigsunan kini nga pagkapinalan. Nanginaot ko mga kaigsunan nga ipabili nato na i-correct nato ang atong relasyon sa Ginoo, una dayon relasyon sa sigkatao. Nianang bahina mga kaigsunan, dili itagutman sa Ginoo bisan asa ta moadto. Sumala pa sa lawiton. Unya malipayon ta mga kaigsunan, kontento ta kung unsa may naa nato. Kay wala ang Ginoo magsaad nga himuon tang mga milyonaryo, himuon tang dato. Wala lang mga kaigsunan sa panahon sa panginahanglan. Kanang need ba nato? Ihatag gina sa Ginoo mga kaigsunan. Hinaot ang Ginoo magapanalangin kanato nining gudto. Daghang salamat sa pagpaminaw.